Naaalala niyo pa ba ang import na ito? Ang import ng rain or shine na nagbigay sa kanila ng kanilang unang kampyonato. Ang import na nag-champion pero hindi na pinabalik sa PBA. Ano-anong mga kontrobersya ang kanyang kinasangkutan? At nasaan na nga ba siya ngayon? Kaya sa video natin ngayon, pag-usapan natin si Jamel Cornley. Ipinanganak si Jamel Cornley noong April 18, 1987 sa Normal, Illinois. Ang malawak na basketball career ni Jamel Cornley ay nagsimula sa high school sa Columbus, Ohio sa Brookhaven, kung saan siya ay nanalo ng Division I Co-Player of the Year noong 2004 bilang junior. At natapos ang kanyang high school career bilang isang Ohio Mr. Basketball noong 2005 bilang senior. Nagpatuloy siya sa pagtanggap ng mga parangal sa collegiate level sa kanyang 4 years stint sa Penn State University. Nanalo si Cornley ng Big Ten Freshman of the Year Award noong 2006, pinangalanan rin siyang Penn State MVP noong 2007 at 2008, at nakakuha siya ng NIT MVP Award noong 2009. Matapos siyang mag-college, sumali siya sa 2009 NBA Draft, ngunit siya ay naging undrafted. Hindi man pinalad sa NBA, na-draft naman siya ng Fort Wayne Mad Ants ng NBA D-League bilang ika-42 pick sa 3rd round. Pagkatapos niyang maglaro sa Fort Wayne, dito na siya kinuha ng rain or shine bilang import para maglaro sa PBA Governors Cup noong 2012. Dinala niya ang Elasto Painters sa finals na may record na 10-4. Nakaharap ng rain or shine ang Nooy B. Meg Llamados na pinangungunahan rin ng kanilang import na si Marcus Blakely. Nanalo ang rain or shine sa Game 7 sa score na 83-76 at gumawa si Cornley ng 20 points at 14 rebounds. Siya rin ang hinirang na best import. Pagkatapos ng conference na yon, dito na nagkaroon ng mga kontrobersya si Cornley. Noong March 27, 2013, inakusahan siya ng panununtok sa isang pulis na nagtangkang pigilan siya sa isang hotel sa Quezon City. Ayon sa ulat ng DZMM Teleradyo, dinala si Cornley sa Quezon City Police District Station 10 matapos umanong suntukin si PO2 Armando Lazatin sa loob ng Sir Williams Hotel sa kahabaan ng Timog Avenue. Tumawag ang mga opisyal ng hotel sa pulisya matapos mabigo si Cornley na mahanap ang 3 babaeng kanyang nakilala na pinaghihinalaan niyang nagnakaw ng kanyang pera na nagkakahalaga ng 60,000 pesos. Ayon kay Station 10 Chief Marcelino Pedroso Jr., agad na rumisponde sa lugar si Lazatin at isa pang pulis, ngunit nakasalubong nila ang nagwawala na si Cornley na nagdulot ng kaguluhan sa loob ng hotel bago sinuntok si Lazatin na dinala sa East Avenue Medical Center. Sinampahan siya ng QCPD ng iba't ibang reklamo, kabilang ang direct assault at resisting arrest. Pero kalaunan, nakalabas siya matapos piyansahan ng kanyang dating team sa PBA. Ang kanyang isa pang kontrobersya ay ang kanyang paglabag sa anti-violence against women and children matapos siyang ereklamo ng kanyang kasintahan ng pambubugbog. Pero ang kanyang kaso ay ibinasura ng korte dahil sa kakulangan ng ebidensya at hindi pagsipot ng kanyang girlfriend sa investigasyon ng kaso. Pagkatapos ng kanyang mga pinagdaanan sa Pilipinas, muling naglaro si Cornley ng basketball sa iba't ibang bansa. At ang kanyang huling team na pinaglaruan noong 2019 ay ang Espanyol de Talca ng LNB Chile sa bansang Chile. Sa ngayon si Cornley ay masayang namumuhay kasama ang kanyang pamilya at aktibo rin siya sa Instagram. Alam niyo ba, si Jamel Cornley at Stanley Pringle ay dating magka-teammates sa Penn State University.